Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamaturan niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos ng tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kaya natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo, kay kiniman ang 6,000 ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, ug sa 7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang 6,000 ka tuig ug ania na kita karon sa 7,000 ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios, si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Maayong gabi sa tanan naton tiga subaybay ni atong programa gikan sa Mindanao, Visayas ug Luzon. Kay dinhi man kita sa Mindanao karon nagasukad live ginatong programa o labi o una sa tanan ako mga ikatahoran sa atong mahal na Haring Pilimon o Riam Bonanza, siya ang usa sa founding chairman ng Kingdom of God, no? Siya ang founding chairman sa Kingdom of God na iperehistro niya ni adtong July 27, 1992. O sa tanan niyang sa kinatibukan sa iyang pamilya, no, sa diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, labi na gayod sa mga nanay lang, nanay Ilsa, nanay Carda, nanay Bijing, Rina Tia, o si Rina In. So good evening sa inyong tanan dyan, o sa mga tanang mga anak ni Malahari, mga apo. Good evening sa inyong tanan diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. Labi na gayod sa atong mga kaubanan sa Kingdom of God sa tibukan sa Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Sa atong mga kaubanan sa regional leader na to, mga kauban gikan sa Region 1 hangtod sa Region 13, NCR, Caraga Region, o sa atong igsoon, mga igsoon nato nga mga tollgates, sa atong mga kaubanan sa provincial leader sa tanang probinsya sa tibuok Pilipinas. Sa tanan mga leader sa municipal, no, maayong gabi sa tanan ug katong mga lugar nga doon na po leader sa barangay, good evening po sa inyong tanan. Sa kinatibukan sa inyong pamilya diha nga nagasubaybay na itong programa ug sa atong mga coordinators, no, sa Deuterium, sa Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation ug sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Tatanang coordinators, atong mga beneficiaries nga naminaw o nagsubaybay na itong programa. Good evening sa inyong tanan diha. So karon mga igsoon atong balik-balikan, no, ay usapan na atong igsoon din, no, gikan din sa Rizal Shrine sa Dapitan City from Temple, no, templo sa Dapitan City. Hermosa Ibanyo Riam Bonanza, siya ang usa sa anak ni Malhari, no, na sa Dapitan City. Ato pa niya, hello Han Jerome Ligotom and family watching from Temple o Templo, Dapitan City. So good evening sa inyo diaday tanan nga nagsubaybay na itong programa, no? Kay kiniman ato kinahanglan man nato ning atong balik-balikon kining topic natong harian sa Dios o Kingdom of God, no? Kay aron ang tanan masayod sa tinago o tinaguan, no? Tinago sa Dios nga kumbutang bahin niningging harian sa Dios. Kay mo man kini butang nga una sa tanan mao'y ipapangita sa Dios, no? Ipapangita matud pa sa Matthew 6:33, ipapangita una ang gingharian mo kanay pulong sa atong Panginoong Hesukristo
no? Matthew 6:23 gingon, apan mayunahan ninyo pagpangita ang gingharian og ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kininta ng mga butanga igadugang ra kaninyo. So tinaw kayo mga igsoon, tataw kayo ang unang usa sa mga sugo ba o pahinumdom sa atong Panginoong Hesukristo, una ipapangita kanang gingharian sa Dios. Nganong ipapangita man kanang gingharian? Nganong ipapangita man? Tungod kay wala na dito sa Israel. Wala na, no? So atong nang i-greet po nito mga igsoon kay malipay po nga daghan kay nagasubaybay din itong programa. So si Prince Gary Uros diha sa Rizal Shrine, dol sa templo, no? Sa templo. Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. Good evening po sa mga friends. Kumban sa mga pamilya diha. Per Ligados Mendez, good evening Harin Jerome and family as well watching always Mabuhay Kingdom of God, no. So nanin siya sa Ulingan, no. Ulingan Dipolog City, Zamboanga del Norte. So kusog kay ni dito o tinaw kay ni atong programa kay naman sila sa syudad, no. Taas kay signal. So may gabi sa imo diha na sa imong mga pamilya, no. Sa tanan nga nagsubaybay da sa Dipolog City, Dapitan City. Oh, nagsubaybay, good evening sa iyong tanan. So, ngano nga ato yung ibalik-balik kining gingharian sa Dios tungod kay dugay ng panahon. Dugay na nga gisugo sa Dios pagpangita una sa tanan kanang gingharian sa Dios. Nabay gisugo diri nga ipapangita ang simbahan, ngalan sa simbahan o sikta, wala. Ang ipapangita kanang gingharian. Humani mo makita kanang gingharian sa Dios pagka matarong, no? Matarong. Human idugang sa Dios ang tanang butang, material na butang, idugang sa Dios. Kaya kita naman imong gingharian mura og para siya muna imong gantimpala, no? Ganti. Doon na bitaw ng utana po sa ko nganong hantud karon aron jiro mga nag-antos manggihapon, nag-ilaid manggihapon sa kalisod ang ato mga igsoon nga nakita naman nila ang gingharian sa Dios. So muna usang nga pangutanan nila, no? Iko paabot ng tagpanahon kay ang matag lihok sa Dios dunay mga sukod nga panahon. Doon na po'y giandam sa Dios. Giandaman kita sa Dios niya nang idugang, no? Giandaman kita kay nangita man kita sa gingharian, nangita nisunod man kita sa pagpangita kay mo man sugo diha sa Mateo nga ipapangita una sa tanan kanang gingharian sa Dios. Ipapangita ngano mang ipapangita mo jud ang gingharian, ngano ipapangita man tungod kay sa gikaingon ko na ang gingharian sa Dios didto unta katutukuron o didto nato ipahimutang ni Panginoong Hesukristo sa panahon niya didto sa Jerusalem, sa Israel. Apan tungod kay wala kato mahimo, wala mahimo tungod kay ang mga tao o mga katawhan kadidto nga kapareho niya nga mga Hudyo wala man nagpanuo. Wala sila mutuo sa gipamulong ni Panginoong Hesus nga didto tukuron kanang gingharian. Parang dili ba nila gusto, dili sila buot nga mahimo o mahitabo kanang gingharian sa Dios didto sa Israel, sa Jerusalem. Tungod kay ang ilang pagtan-aw sa atong Panginoong Hesus usa lamang ka ordinaryong tao, anak nila ni Jose at ni Maria. Mao nga gipakawalay bili nila ang tanang pulong ni Panginoong Hesus, wala nila tagaig bili tungod kay wala sila mutuo ni Panginoong Hesus. Nga gani gihimo niya ang tanan. Unsa man tanan nga gihimo niya? Nagpakita siya og mga milagro. Biro mo milagro, unsa may mga milagro? Daghan nakita sa milagro katong butanga iyang nakakita. Giayo niya kadtong bakol o kadtong paralyzed nga nakalakaw ipatindog niya, no? Daghan
Unsa pa may gipakita na sa iyang mga tinunan, gipakita niya sa paglakaw sa dagat. Nahimo to niya, gihimo jud to niya. Aron lamang ang mga tao mutuo. Dili siya niadtong panahon na nagmadali tungod kay nahibalo si Panginoong Hesus nga duol o mubo na kayo iyang panahon, mubo na kayo. Munang iya yung ipakitaan og kagahom ang mga tao aron mutuo. Sa maiksi nga panahon, daghan unta ang mutuo, yawat na lang nga daghan unta ang mutuo. Apan unsay nahitabo? Mas daghan ang wala mutuo. Daghan ang wala mutuo tungod kay bisan ang milagro gipakita nga kagahom gikan sa Dios. Naman po'y mo istorya nga gaiskwela siya og magic. Ngunang makahimo siya sa iyang milagro gipakita. Daghan po mutuo adtong anti-Christ, no? Daghan mutuo pud adto. Nga mismo naman tato si Panginoong Hesus nagpakita sa mga tao. Pero dito sila mutuo sa mga anti-Christ, dito sila mutuo. Mao nga mo na hinungdan ngano nga ipapangita tungod kay wala na didto sa Israel ang plano sa Dios nga tukuron kanang gingharian. Wala na dito ang plano. Gikuha na, gibalhin na. No, dito dato sang great ni si Narj Mendoza or hari mayong gabi diha ninyong tanan og sa tanan nagtan-aw karon. So good evening po sa imo diha hari o Bishop Narj patron diha sa Tagum City. So good evening sa tibukan sa iyong pamilya si Rina, good evening po sa inyong tanan diha, no. Labi na jud nila ni Bishop Engineer Alfredo Idusma o ni Renan Nini of Florencia Idusma diha sa Tagum City sa International Spiritual Material Therapeutic Massage, no, in Tagum City Incorporated. So sila ang founding sila ang affiliated kana, no, sa ato ang mother na therapeutic massage or team I, no. So good evening po sa tanan. So mao kana ang nahitabo niadtong panahon nga wala tuohi si Panginoong Hesus. Wala siya tuohi, mao hinungdan nga namulong siya sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo man itong iyang mga katubang dito. Mga Hudyo nga wala mo tuo ba? Wala mo tuo sa iyang pulong. O ito nga iyang pamulong po batok sa mga Hudyo. Kapariho niya. Diha sa 21, no, sa Mateo. Sugod sa 43 ngadto sa 44. 42 ngadto sa 43, no. Matud pa og si Jesus miingon kanila, wala bagay kamo makabasa sa mga kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway, nahimong uluhang bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayod. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Mao kana mga igsoon atong taga-subaybay nga nasuko siya niadtong panahon sa dihang namulong siya sa mga kapariho ni Hudyo. Nasuko siya niadto kay wala sila mutuo. Bisan unsan lamang ang gihimo ni Panginoong Hesus nga mga milagro gipakita sa mga tao aron mutuo ang mga tao apan wala sila mutuo. Mao nga gikuha niya ang plano nga didto tukuron ang gingharian og gibalhin, gihatag sa usa ka nasod nga namunga sa Kristohanon nga pagtulunan. Una nga wala na dito sa Israel, wala na sa Jerusalem katong plano sa Dios nga didto tukuron unta kanang gingharian. Apan gibalhin na
naa na din sa naso sa kanasod, no? Nanaso sa kanasod. Nga gipamulong man nga ihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga nini, meaning nagapamunga o nagatuo sa Kristohanong pagtulunan. Kanang nasod ba nga nituo o mituo kay Panginoong Hesukristo mo na nasod nga nagapamunga sa mga bunga nini. So ato sa igreet no kining atong igsuon si Rina Din Kagais Patigayon. Good evening Hari, watching from Oroquita City. So good evening po Rina. O kang Haring Dudong po, no? Dudong Patigayon. Good evening po sa inyong tandiha. Kinitibok ang pamilya sa tanang minaw. Hato igsuon nito si Kuan. Si igsuon natong si Junel Ugsok, no? Uban sa iyong pamilya diha sa Oroquita City sa Divine Rolls Incorporated, no? Divine Rolls of Body of Christ Incorporated, Pilipinista, no? Sa ato isuon diha si Junel Ugsok uban sa iyong pamilya, yang Mrs. no? Rina, good evening po sa inyong tanan, uban sa inyong mga anak diha. Good evening. So si Chris Nick Tunyakaw, no? Taga New Bataan kini. Taga New Bataan. Mo kana no si Nick Tunyakaw, Chris Nick Tunyakaw. Si kumusta to? Good evening diha sa New Bataan sa Andap, no? Andap, New Bataan, Compostela Valley, no? Ban siya yang ginikan sila si Nestor Tunyakaw o yang Mrs. si Marilyn Tunyakaw, no? Sa iyang anak, mga pamilya, sa iyang pamilya diha. Good evening diha sa Andap, no? New Bataan, Compostela Valley. Og diay pod si Rina Nilda Bibas. Maayong gabi Haring Jerome og sa atong mahal na Haring Pilimon Oriang Buransa, watching always Mabuhay Kingdom of God. So nani sila sa Sigaboy. So good evening po si Rina. Og si Haring Tata, no? Kumusta kay mo? Kumusta mo diha? Good evening po sa tanan. Imong kinatibuk ang pamilya. Good evening kay tanan diha. So balik kita sa atong programa nga kanang gingharian sa Dios gikuha o gihatag sa usa ka nasod. Mo na nga wala na dito ang gingharian. Wala na. Katong nasod nga gitagaan usa ka nasod, matud pa sa Biblia. Gihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. So daghang nasod sa tibuok kalibutan, halos 200 o kapin kun kulang ka mga nasod sa tibuok kalibutan, pero usa lang ang nakadaog, usa lang gitagaan, usa lang kanasod. Pero ayaw sabtan ninyo nga usa lang siya nga maghari sa tibuok kalibutan, kundi tibuok kalibutan po na ang gingharian. Apil man ang tibuok kalibutan, swerte lang ang nasod nga naigo natugpahan kay mo'y mahimong haring nasod sa ulahing mga adlaw. Mo na'y prophecy, no? Prophecy ka na umaabot mao nga kanang nasod ato naman nahisgutan katong nakasubaybay sige ilan na nanadong, pero ato gihapon balikon para dito sa mga wala pa makabati, no? First time pa nakinig, first time pa nakapanood ng live, aron po mahibaluan nila nga ang nasod ay nga gitagaan sa gingharian katong nasod nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan. In short, kadtong nasod nga nahimong Kristiyanos. Kano sa man nahimong Kristiyanos ka nasura? Niadtong tuig 1523. Didto gihatag kanang gingharian sa Dios. 1523. Mao nga nagmadali ang Dios. Gihimong kahimanan o kasangkapan si Ferdinand Magellan para maila ang nasod o mabunyagan ang nasod. 2 years before gihatag ang gingharian sa Dios, na-discovery ang Pilipinas by Ferdinand Magellan March 16, 1521. Mao kanay pagbunyag sa Pilipinas. Unya
pag-abot niya ng Abril 14 sa maorang tuig 1521, gibautismuhan pod ang mga sakop ni Humabon, si Humabon, Hari Humabon o ang iyang asawa nga si Juana. 800 sila ka mga membro ni Humabon nga gibunyagan nahimong Kristiyanos. Nahimo silang Kristiyanos. Apan nahimong inila ang Pilipinas o gihatag ang gingharian sa Dios niya ng 1523, diha ang gingharian. Sa 1523 dugay naman din panahon ang gingharian diha na. Dugay na. Apan wala kana mukaylap sa tibok Pilipinas, wala mabati kay sa mga tao. Wala. Kaya dili man po mutuo ang mga tao, dili. Tungod pod sa kadugay pod sa panahon nga gipaabot, no? Kadugay panahon. Kay duha man kalibo ka tuig ang ipaabot. Asa man kita magasukad sa duha kalibo ka tuig? Didto kita magasukad sa tuig nga diin na tao si Panginoong Hesus. Didto ka magasukad pag-isip sa duha kalibo ka tuig, mao nga mosangko ta kita sa 1996. No? 1996 mo kanay ikaduha kalibo ka tuig ni Panginoong Hesukristo. Mao kana mga igsuon natong taga-subaybay. Mao'y ikaduha kalibo ka tuig ang 1996. Nga mo katuig ingon niya nga duol lang panahon, haduol ang panahon, haduol. 2,000 years gipaabot og didto dinhi sa Pilipinas na prove nato nga 1996 gawas no na ang Pilipinas, ang mga Pilipino. No, gawas nun. Mao kana dun na may sukod gud ang Dios, dunay sukod. Mo nga nagpaabot, mo na nagantos pakaron ang mga pobre sa tumang kalisod, nagantos hangtod karon. Ang mga pobre naman po'y nagantos. Kay katong mga middle class o katong mga adunahan, wala man sila magantos kalisod kay hamugaway man ilang panginabuhi. Hamugaway sa ato pa wala sila maepektuhin ni ana, no? Sa bagay kung atong ibase sa balaang kasulatan, mas lisod man kuno sa Biblia ingon man mas lisod pag mas sayon pagsulod sa kamilyo sa buho sa dagom kaysa adunahan nga mosulod sa gingharian sa Dios. Yun sa mana pag-istorya nganong ingon ana mana. Nganong lisod man sa adunahan pagsulod sa gingharian. Nga ang kamilyo mas dako man sa buho sa karayom o sa dagom. Masayon man noon pagsulod sa kamilyo, law mga sambingay. Nagpasabot nga ang adunahan magalisod pagbiya sa ilang kabtangan sa kadatuan. Muna maglisod pagsulod sa gingharian. Magalisod pagsulod tungod kay ikaw pa naman ay mga milyones, ari-arian, daghang kang mga ari-arian material. Biyaan ni mo na, milyon mong adlaw, biyaan ni mo na. So dili, mo nga napoy gipamulong na sa balaang kasulatan nga ang gingharian sa Dios mas mura bang ipanag-in nga mas pabor dito sa mga kabus ang gingharian sa Dios. Mas madali ba makasulod ang mga kabus? No, mas madali makasulod tungod kay dali man mutuo ngadto sa Ginoo. Ano nga dato mutuo man tuwa mo sunod. Ang mga pobre kay mutuo mo sunod man pod. Mo man ay basihan. Mo man ay gingon nga kawang lang ang pagtuo kung walang binuhatan sa ato pa nito ka pero wala ka mosunod kawang nagyapon siya, no? Munay sambingay diha, munay tubag sa sambingay nga masayon sa kamilyo pagsulod sa buho sa dagom kaysa adunahan nga mosulod sa gingharian. Maglisod jud siya nagkaglabi na itong panahon ni Panginoong Hesus nga giingnan ipang
gabiyaan ang kuan, kaadatuan, ipanghatag sa mga kabus. Kinsa may makahimo anak karon sa material. Na kay adunahan nga ilang kadatuan, bahin-bahinon panghatag sa mga kabus. Na may nanghatag pero wala, hilas lang, mahilas ka na pang sana. Sobra-sobra silang budget. Panghatag na to nila. Share nila. Share. Talag sarana, dili tanan. Mao kana mga igsoon natong taga-subaybay. Mao kana tubag da sambingay bahin sa gingharian sa Dios, no? Kay sambingay maguna. Doon na manggoy mga pangutana nga kay gibasa magud nato nga human makita ang gingharian sa Dios, nagmatarong tanang butang igadugang, dugay naman ang gingharian, naabot na sa Pilipinas 1523 na naman gingharian. Nanang gingharian pero ang matawa man mo tuo. Hangtod na ini mga adlaw, daghan man puwa mo tuo. No, mo na nga wala pa ang dugang. Wala pa ihatag sa Dios ang dugang. Kaya ang basihan, human nimo makita kanang gingharian sa Dios, magmatarong kay tanan dugang butang igadugang. So ang nahitabo, iuna pagpangita ang kadatuan. Nagmatarong usa ang gingharian. So nabaliktad na, baliktad. Unang kasagaran sa mga dato, kung musulod sa gingharian sa Dios, mo apil o sa mga religious organization, moagi sa kapobre. Ibalihon man to sa Ginoo. Unan lang ipangita kadatuan man, datuan. Pagkamatarong butang gingharian. So baliktad. So sa Dios unang gingharian, pagkamatarong tanang butang igadugang. Mo nay sequence, no? Ayog baliha kay una man yung gingharian. Mao kana mga igsoon naton taga-subaybay nga kanang gingharian giandam na sa Dios, kanang kadatuan giandam na, nagpaabot lamang kana og insakto nga panahon, right time, right person, and right place. Mo na gipaabot karon. Bago ihatag ka sa gingharian kanang kadatuan sa nasod. So natubod si Junaline Requerme. Junaline Requerme, good evening Hari Jerome, watching here in Pasig City. Oy, taga Pasig City sa Luzon, no? Sa Luzon, Pasig City sa Luzon. Murag na diha si Mayor Suto, murag diha, no? Tama ba ko kung ako sayo? Pasig. So good evening po sa imo diha, Junaline Requerme, uban sa iyong pamilya, tanan nga nagasubaybay. Good evening sa tanan diha. Diha po tod sa kuan nagasubaybay pod ang taga San Agustin, no? Santo Niño San Agustin, la pamilya Gludo, no? Ricardo Gludo, Vivencia Gludo, nila ni Silvestre Sanchez, uban siyang misis, Serena, sa mga anak, mga apo, tibok ang pamilya niyo diha. Good evening sa inyong tanan diha. Dito po dapit sa ibabaw, no? Sila sa mga Talimudaw pamilya. Talimudaw, Tambalo, kinsa patuban, wa mo ko gadag ko ang listahan gud, no, apelyido to. Daghan na sila diha sa ibabaw dapit, no, sa ibabaw sa Hamburger, San Agustin, no. Good evening po sa inyong tanan diha. So mao kana mga igsoon nga ato din na siyang balik-balikon kanang gingharian aron nato masayran nga dinhi di ay na mahitabo sa kalibutan, partikular na jud dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Dinhi din na sa kalibutan, no? Dinhi sa kalibutan kana mahitabo kay naman diri ang katawhan. Ang Dios magahari sa mga katawhan sulod sa usa ka libo ka tuig nya. Na may dipon mo to
Kay moingon man sila nga didto jud kuno sa kuan. Ibayaw na sila ngadto sa langit kanang gitawag og paradise heaven. Di nagkasukwahi na, daghan pumutuo. Pumutuo kay siya nagkag sa television, istorya. Sa mga mahalong radio station mo istorya. Ituo din sila, daghan mo tuo. Bagay di po nato masupak na kay mo man puy gihatag sa Dios nga kaalam nga pagtuki o paghubad diha sa mga sambingay sa balang kasulatan mo man puy ilang na nadumduman, no? Natultulan. Swerte lamang kita sa Kingdom of God tungod kay ang gagiya sa ato si Malharing Pilimon de Bonanza. Siya ang nagahubad sa mga sambingay sa balang kasulatan. Unya tungod kay siya man ato ang pangulo mo na nakaambit pud kita. Nakaambit kita sa iyang kaalam, no? Kaalam niya. So si Arole Alonso Simbrano ay rin maminaw si Rina Magdalena na karon sa Cavite. Anak niya ito. Ay say, good evening po no, nasa Cavite. Parang nasa GMA, kung hindi ko nagkamali, GMA Cavite. Kina-lockdown yan siya dyan. Hindi pa pala siya nakauwi, no? Good evening sa iyo diha, Rina Magdalena Alonso. O si Arole Alonso Simbrano, good evening sa inyong tanan, uban, sa pamilya diha sa Cavite. So, datay mga, marami tayong mga kasamahan dyan sa Kingdom of God, mga kaanak natin dyan, nandiyan sa Trias, Gerald Trias, Tahanan Homes, Gerald Trias, sila si Jilin, Nanding Ligutom Ralios, yung pamilya, evening sa tanan diha, sila si John Junior Ligutom, Ian Ligutom, ba siya mga pamilya, sila si Edita Ligutom, sa pamilya, daghan niya, mga kaigsunan na to, sila si Joy Lopez, sila si, sino pa na diha, napabilin hantod karon mga Sugabo pamilya, murag na pa diha, la Palubon, no? Boy Palubon na diha sila sa Cavite. Daghan tang mga kaigsunan diha sa Cavite. Kasabot mo to sila Bisaya kay pure man ang Bisaya gikan man Mindanao ang uban diha. Gawas sa didha na tao adto mga panahon na karon halos sila kasabot og Binisaya. So magay mo tana lang sila unsay Tagalog sa nang Binisaya nga atong ipang istorya. Kay marami dyan na diyan ay sinilang sa Cavite, ngayon hindi sila marunong magsalita ng Bisaya. Nakakaintindi man kunti siguro dahil magulang la Bisaya, kaya lang hindi sila masyado makapagsalita ng Bisaya. No? So good evening ulitin ko, good evening sa lahat dyan sa Cavite City. O diha po sa South Garden, no? South Garden, Dasmariñas City, si Daniel Ligutom, sa pamilya la Maymay, sa pamilya diha, good evening. Nilo Ligutom diha sa Imus, Cavite, no? Imus City, Cavite. O diha sa St. Anthony, sa Litran, 3 Dasmariñas, Cavite. Diha sa balay ni Malhari diha. Good evening sa tanan nga namuyo na diha. Ang gandang gabi sa inyong lahat. So, ngayon, ganun ang topic natin, bakit na balik-balikin natin yung balik-balik nato kanang gingharian aron masabtan sa lahat ng mga tao na makikinig na yung kaharian pala ay dito sa ating bansa. Dito nagmumula, no? Dito magmumula ang kaharian pero buong daigdig yan. Dahil yun ang pangako ng Diyos, siya ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. No? 1,000 taon. Bakit? Ang tanong, bakit wala pa? Di ba yun ang pangako ni Panginoon Hesus? Nangako siya. Kaya mayroon ditong mayroon tayong nasib ng sulat ng panahon sa mga Batikan ata to, sa Batikan. Mayroon silang sulat tungkol diyan sa paghihintay nila sa pagbabalik ni Panginoong Hesus. Hanggang ngayon daw hindi bumalik. Yun ang hinihintay nila. Matagal ang panahon hindi bumalik. Kaya nangyari, hanggang ngayon hindi nila naghintay pa sila. No? Babasahin lang natin kadali. Ito, matagal itong binasa din namin sa noong paglabas nito noong April 18, 2014.
Oh, yun ang pag-ano nito. Nakaprogram kami sa radyo de Zamboanga sa may Dapitan City, sa Dipolog City, lalo sa Cebu, DYW Cebu. Lagi itong binabanggit, no? Na ano ito. Na dito sabi ang uluhan nito o title nito, Jesus not coming back by the look of it admits Vatican. No, so muna ilang gikuan. So Cardinal Giorgio Salvatore has officially announced that this year 1981st anniversary, so murang 1981 no, or 1981st anniversary is to be the Vatican's last in regards to waiting for the Lord to return to earth. But he urged followers to still continue with their faith regardless of the news. Now, sa Waterford Whisper News, a spokesperson for the Vatican has officially announced today that the second coming of Jesus, the only Son of God, may not happen now after all, but urge followers to still continue with their faith regardless of the news. Cardinal Giorgio Salvatore told that this year 1981st anniversary is to be the Vatican's last in regards waiting for the Lord to return to earth. We just feel Jesus is not coming back by the looks of it. He said it's been age like he's probably flat out doing other really good things for people somewhere else. Nearly 2,000 years ago, Jesus promised his disciples that they would come again in chapter John 14 verse 1 to 3 of the Bible. There are many homes of where my Father lives, and I am going to prepare them for your coming. When everything is ready, then I will come and get you to so that you can always be with me where I am. If this weren't so, I would tell you plainly. The Vatican defended Jesus' broken promise. Yun ang sabi ng Vatican, claiming he was probably drinking wine at the time when he made the comments. Having the ability to turn water into wine have its ups and its down, added Cardinal Salvatore. We all make promise we can keep when we're drunk. Jesus was no difference. The church said it will now focus attention on rebuilding its reputation around the world, but will keep an optimistic mind for the Savior's second coming. So muna muna ipamulong dito sa Vatican adtong pag 1981st anniversary. So ang promise ni Panginoong Hesus wala daw natupad, basin daw og time na nakainom si Jesus Christ kay ang tubig mahimom niyang gamon og wine. So ang uban sa mga kaisunan nato sa Katoliko Romano nawadan og paglaom nga si Panginoong Hesukristo ay babalik. Kasi nangako si Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon hindi nila nakita na the same character kay Jesus Christ, no? Isang mukha, yung katawan yung lalabas, ganon. Yun ang expectation ng karamihan. Hanggang ngayon, wala. Hindi dumating. Kaya, nawala ng pag-asa yung iba.
no? Nawala na silang pag-asa dahil hindi pa bumabalik. 2,000 years na. Ang hinintay nilang year 2000, yun ang karamihan hinihintay sa mga tao. Pero sa competition natin, base sa kanyang taon na kapanganakan, negative 4 minus 2000, year 2000, ang sagot 1996. So Jesus Christ in 1996, from negative 4 2,000 years in 1996. So pumasok na tayo ngayon sa pang 3,000 years of Christ, no? 3,000 years. So yung pangako na babalik, hindi pa bumabalik, no? Hindi pa nakita lantaran sa mga tao, hindi pa nagpapakita. So yun ang iba nawalan ng pag-asa, no? Nawalan sila ng pag-asa yung pagbabalik ni Panginoong Hesus. Hindi rin natin mamadaliin dahil yung pagbabalik ng Panginoong Hesus ay may tamang panahon, may sukat din yan. Right time, in right place, no? Babalik yan sa tamang panahon kaya may mga sukat eh. Hindi naman magkamali yung mga sukat. Hindi lang lantaran, hindi lang pakita lantaran sa panahon natin ngayon. Kasi hinihintay sa karamihan yung bababa galing sa itaas, galing sa lapaap. Yung bababa. Sabi pa nga iba yung magisi, sabi ni siya pa, magisi, mapunit ba tawag ano yun? From Silangan to Kasadpan. At dyan bababa si Panginoong Hesus. Paano natin makita? Kasi sabi ng Biblia, makita sa lahat ng mga mata. Makita sa lahat ng mga mata sa pagbaba o pagbalik ng Panginoong Hesus. Kung nasa Luzon bababa ang Panginoong Hesus, paano makita sa Visayas at sa Mindanao? Gaano ba kalaki ang Hesus, Panginoong Hesus bababa? No? Kasi sabi ng Biblia, makikita sa lahat ng mga mata. Kung dito lang, sa Davao tayo, doon bababa sa Cotabato, hindi natin makita No, hindi makita. So, parabula pa rin, parabula. Parabula yan. Talinghaga. Hindi ibig sabihin na malaki yung magpakita. Hindi naman ibig sabihin na bababa galing sa lapaap, yung sa taas, yung sinabi na galing sa pangatlong langit, yung paradise heaven, no? Hindi naman ibig sabihin yan. Kasi magkatawan tao Tao. Ibig sabihin, kung ating iliteral yan pag-iisip, makita sa lahat ng mata, hindi sasakay ng airplane yan. Mag-ikot sa buong Pilipinas. Iikot sa buong daigdig. No? Kaya kita sa lahat ng mata. Kaya lang, hindi makita mismo sa loob kasi nasa airplane Doon mo lang makita sa screen, TV screen, no? Doon mo makita sa lahat ng mga mata. Biro mo, tagal ng panahon sinulat ang Biblia. Sabi niya, pagbalik ng Panginoon, makita sa lahat ng mga mata. Kung literal mo pag-isip yan, higanti pala ang Panginoong Diyos pag bumalik. Higanti. Makita sa lahat ng mga mata. Hindi. Ang dyan, makita sa lahat ng mga mata dahil naka-live. Katulad natin naka-live. Pag nandun sa airplane, ikot-ikot sa buong Pilipinas, ikot-ikot sa buong daigdig. Kita sa lahat ng mata dahil naka-live sa telebisyon, sa lahat ng mga screen, sa cellphone, kita. Kaya sabi niya, makita sa lahat ng mga mata. Yun ang ibig sabihin diyan, makita sa lahat ng mga mata. Pagbalik ng Panginoon. Diyan si Marcelo Kiban, no? Kiban, watching from Dasmak, Cavite. Good evening, Marcelo Kiban, no? Sa imong panonood, salamat sa imong panonood, uban sa imong pamilya diyan. Good evening sa lahat ng taga Cavite. So kahapon ito, hindi kami nakapag-live. So ngayon naman, sa sunod naman, baka linggo umaga dahil medyo tahimik kasi pag linggo umaga, pagdating ng hapon, sa gabi medyo maingay na. Marami tayong kapitbahay, kaya
naghanap tayo ng time na swak sa ano natin na hindi masyadong maingay. Ang linggo medyo okay kasi sa umaga pa, wala pang ano eh. Ano kasi yan eh, kung anuhin natin yan, mga labors day, kada bang nagtatrabaho, araw ng pahinga sa mga nagtatrabaho. Eh yung iba, hindi maiwasan yung mga happy-happy, kakanta-kanta, ganon. Kaya maingay pag Sunday, morning hanggang tanghali, ganon. Pagdating naman ng medyo hapon-hapon, mayroon pa rin ingay, pero sa gabi hindi na masyado. Kasi may time limit yung ingay. Parang ata pagdating ng 9 PM, wala nang ingay sa. So sa umaga, pag linggo, may tahimik yun. Kasi tulog pa yung ibang tao eh. Tulog pa pag umaga. So ganon. So salamat dyan sa pagpapanonood nyo dyan sa Dasmariñas City, Cavite. Si Marcelo Kiban. So salamat sa inyo, brother. So yun ang natin, hinabanggit natin. Kaya tatalakayin ko rin sa inyo kaunti. Ito maiksi lang naman to. Tungkol to sa, kasi may nagtatanong bakit sa dapitan yung ninyo sabi nyo temple, yung itinayo ng Kingdom of God temple sa dapitan, bakit doon? Kaya dito sasagutin natin sa pamagitan dito sa sinulat ni Malaharing Pilimon Rebrasa. Wala lang ito sinulat doon sa diyan sa Blue Book, kasi late na ito ginawa noong lang 2013, 2014 ito ginawa. Role Alonso Rimbrano, nalipay si Mama Nako Rina Magda Dandoy kay naminaw sa imo Haring Jerome, hinay daw tingog nimo daw nilapit niya speaker sa dungga niya. Iduo lang dungga butay speaker. Kusog-kusog naman pero wala mo ta maggamit og tawag na microphone, direct sa cellphone. So direct sa cellphone, walang so mahina pala Bakit hindi mo nilakasan? Bili pa tayo ng mic. Sige lang kasi pag sa sunod na higayon, makakabili tayo ng Mic. yung mic, connect natin cellphone para Malakas. klaro, baka bago maglinggo siguro, baka linggo mayroon na tayo niyan o kaya makita tayo ng medyo murahin. Maganda naman. So yun umpisahan natin topic natin. Kaya yung sagot doon sa tanong, bakit sa Dapitan City? So ang uluhan nito, what is Dapitan according to the plan of God? So unsa ang Dapitan? Ano ang Dapitan ayon sa mga plano ng Panginoon? So karon kung atong hisgutan bahin sa Dapitan City, adto kita magasugod sa panahon ni Jacob o ni Jacob nga sa dihang dito sa gipahimugso sa tamang panahon sa iyang kinabuhi. Si Jacob isinilang o natao ni adtong negatibo 73, negative 73 kasi ang bilang ng mga panahon every millennium or 1,000 years, halimbawa galing sa maliit na pagbilang palaki. O galing sa malaki pagbilang from 1,000 palit hanggang 1. So kaya ito negative 73. Diyan isinilang si Jacob. Sa wala pa siya pumasok sa Egypt, kapuyo siya dito sa Israel og 130 years. Ibig sabihin, si Jacob ay 130 years old siya nung panahon na yon bago pumasok ng Egypt. Gikan ni adtong tuig na negative 73, gikan sa tuig negative 73 mo'y hangi araw na sinilang o taon na sinilang. Diha siya natawa ng tuiga. Ug niabot sa tuig positive 57. Nabiro mo yan kasi galing sa malit 73, palit na yan hanggang 1. So may ibang 1,000 years paakyat na naman, positive years ato pa positive 57, meaning nakapasok naman sa positive
milenyo o positive 1,000, no? Kasi si Jacob isinilang sa negatibo 1,000, no? Milenyo 1,000 doon siya isinilang. Negatibo 73 kaysa milenyo negative man siya isinilang. Nakapasok sila sa Egypt, positive 57. Ang panuigon ni Jacob 130 years old. Yun, mo ka na mga igsoon. So, mo ka to ang panahon nga si Jose nahimong gobernador, no? Nahimong gobernador sa Egypt. Human nagpuyo sila si Jacob dito sa tuig positibo 57. So 17 years after human sila niabot ang tuig 57 positive, niabot sila sa Egypt. 17 years after sa ato pa nilapas og 17 years from positive 57 si Jacob namatay dito sa Ehipto. Ang banay ni Jacob nipuyo sa Ehipto og 430 years. Mao kini ang panahon ni Moses. Sa laktod ng pagkasulti, migawa sila sa Egypt sa tuig 487. So, nakuha ba ninyo mga igsoon? So, sundin lang ninyo para makuha din nato ang istorya, no? Kay 430 man sila na ulipon ang banay ni Jacob. Idugang nato ang katong tuig 57 kay year 57 man positive. So idugang nato sa 430 kasi ang sa algebra ang tuig na walang sign is always positive. Unya kay ang positive 57, so pares lang positive. So add. So ang tubag 487 dito si Jacob, dito ang banay ni Jacob uban ni Moses lumabas sila sa Ehipto, no? Mo kanay ika 430 years kanang tuig positive 487 diha lumabas ang mga banay ni Jacob gidala ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Nining tuig 400 gikan ni adto ang tuig sa pag-isip nato ihapon nato ang tuig 480 480 years og mo kini ang panahon nga si Solomon nagtukod sa temple, no? Nagtukod sa temple. Sa ato pa gikan sa 487 moisip ta og 480 years didto si Solomon nagtukod og templo. Sa laing pinulungan, Solomon began construction. Sa ato pa nagsugod siya sa pag-construct in the year 967. So nianang tuiga 967 positive mo kini ika 4 years ni Solomon nga naghari dito sa Israel. 967. Meaning, kung atong kuhaan ang 67 sa 4 years, sa ato pa, nagasugod paghari, upat naman katuig si Solomon naghari sa pagtukod sa diyang itukod niya ang temple. So, kung atong kuhaan ang 967 sa upat katuig, sa ato pa nagasugod si Solomon sa paghari ni adtong 963. Mo na pagsugod niya hari kay 4 years after niyang paghari mo may pagtukod sa temple. Ato pa 963 mo pagsugod niya paghari. So ingon ana. Og si Solomon naghari sa 40 ka tuig. 40 years diha siya nagasugod og mo kanay gidugayon niyang paghari, no, ni Solomon. So mo na diha sa negatibo 1,000 o 1,000 millennium atong i-subtract ang 3 years mo na nga dunay tubag nga 997 negative
no? Negative 997. Kay 4 years man si Solomon naghari. Kaya kung atong idugang ang 4 years dito sa kay nagsugod man siya sa 963, atong idugang dito mula pa siya og tulo ka tuig nga musulod sa laing milenyo kay 963 7 man 37 964 63 siya naghari sugod, meaning 37 years lang ang kulang nga mahuman ang positibo 1,000. O nga kung atong ang kuha na to ang 1,000 og 3 years anto bag 997. O nilapas og tulo ka tuig sa negatibo 1,000, no? Nakuha ba niyo maigsoon? Diagram ang dapat makita niyo diagram, pero kung atong ngayon lang pag paminaw masabtan jud ninyo kay ato man yung isa-isa ni, no? Kay matud pa sa Biblia si Solomon nagtukod sa templo ikaupat na niya katuig paghari. Tuig kato sa 967 positive. Sa ato pa ang 967 kuha na tug upat ka tuig, ang tubag 963 didto nagasugod si Solomon sa paghari sa Israel. So idugang nato ang 40 years sa ato pa mulapas kay 963 man. Dugang nato 40 years nga paghari, lapas yung 3 years sa another nisulod sa another 1,000 nga negatibo. Dito si Solomon natapos ang iyang 40 years nga paghari. No, dito na tapos. Mo kana mga igsuon naton taga subaybay kay nipuli ani 997 BC mo man yang anak nga si Roboam og ang iyang ulipon nga si Jeroboam. Gipulihan sila dito. So kung aton iphon ang mga tuig, no? I-subtract nato ang mga tuig diha sa 2,520 20 years nga maoy tuig nga gihatag sa Ginoo gikan sa 997 ang tubag 1523, no? Meaning ang kahapon sa 1523 mao ang 997. Unsay nahitabo sa 997? Dito'y duha ka hari si Roboam o si Jeroboam. Pag abot sa 1523 kang maoy ka 2,520 sangko sa 1523 diha po'y duha ka hari si humabon sa Cebu o si hari Lupulapo sa Mactan. Mao kana mga igsoon at taga subaybay. So naadto tuig 1523, this was the time when God bestowed the kingdom to the nation which became an Christian nation. So mo kanay tuig ang 1523 nga nahimong Kristiyano nga nasod ang atong nasod sa Pilipinas, nahimong Kristyanisyon niining mga tuiga 1523. 1523. In this regard, God sent a priest on March 16, 1521. So, niini mga puntuha mga igsoon, ang Dios nagpadala og pari. No? 2 years before sa ato pa March 16, 1521, ang Dios nagpadala og pari. Kinsa man tong pari nga nahimong nagbunyag si Father Pedro Valderrama. Iyang ibunyagan ang mga taga Cebu, sakop ni Humabon, 800 kabok si Raha Humabon, Hari Raha Humabon o si Juana, asawa ni Humabon, uban sa iyang mga sakop nga 800 kabok gihimong Kristiyanos. Nagbautismo didto sa Parian Cebu niya ng Abril 14, 1521. Mo kana mga igsoon himong Kristiyanos ang mga Pilipino. For the kingdom of God should be given to a nation in which Christianity abided. So niya ang mga panahon na ang mga Pilipino, partikular dito sa Cebu, nahimo yung mga Kristiyanos. Mo man kanay paghatag sa gingharian sa Dios niya ang mga panahon na.
Ay matod pa sa Mateo sa atong ibasa kaniya, nasod gihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga ni, meaning nasod nga namunga sa Kristohanon nga pagtulunan. Mo kana mga igsoon naton taga-subaybay. So ato nang ipadayon nga karon ng mga tao nagpaabot sa mga panahon sa daghan mga tao nga struggling for the salvation, whether in group or in the individual. So bisan individual o grupo, daghan nagpaabot. So we nag-ingon dere, we learned very well that the Philippines became a Christian country. So klaro kayo nga ang Pilipinas nahimong Kristiyanos nga nasod niadtong mga panahon na. No? Mo kana ang nahitabo Abril 14, 1521 mo na pag-Christianize. 2 years before God gave the kingdom. So sa paghatag sa Diyos kingdom, 2 years before mo na pag-Kristiyano. So meaning 1523 mo kini ang pag repetition sa history nga ang real and true kingdom of God at the time of King Solomon during his last hour in negative 997. So mo kana ang repetition ng history kaning 1523 didto sa 997 ni King Solomon. Mo kana mga igsoon nahimong Kristiyanos pag-abot sa 1523. So karon atong pangitaon no kay gingon man diri nga ang Biblia o history reveal that the creation of Adam was in the island surrounded by two branches of twin rivers of Tigris and Euphrates. So mo kay base sa Biblia nga mag-create na mo sa Adam dito gihimo si Adam no sa isla nga gilibutan sa duha ka mga suba, kaluha nga suba nga gihanlan og Tigris and Euphrates. No, this is precisely called, so gihanlan kini og Mesopotamia from the Greek language Mesopo, which means an island between the two branches of rivers. So mo kana ang meaning sa Mesopo sa Greek language. Ang Mesopo is an island between the two branches of rivers. So sa vivid narration after the creation of Adam, God rested in 7th day. So human nga gibuhat sa Dios sila Adan o si Eva, ang Dios mipahulay sa ikapito ka adlaw. So sa ikapito ka adlaw, so since one day of God is equals of 1,000 years of man, so Adam should be in the Garden of Eden and live there the same time as God rested. So nianang maong adlaw nagpahulay ang Dios, no? Si Adan o si Eva nakahimo og kasalanan, committed sin, no? Nianang mga panahon na samtang ang Dios nagapahulay pa. In the year 821, so tuig kato sa 821, Adam committed sin. So diha sila nakasala niya ng mga tuiga. 821 nakasala si Adam o si Eva. Doon na din ng tanang, nahibaluan man yung tuig 821. Nahibaluan man niyo. So ato na isigutan po niya. So God completely erased Mesopotamia after the 20th generation, no? Giiris ang Mesopotamia gikan at the time of Abraham, na giiris kay gikan ni Adan, Seth, Enos, Kainan, Malalil, Harid, Hinok, Salam, Lamits, Nuwe, pulo sila ka kaliwatan. Nuwe, Sim, Arpaksad, Sela, Haber, Pilig, Rio, Sirog, Nakortari, Abraham, 20 sila ka kaliwatan o generation, kutob kang Abraham. So the plan of God was carried by Abraham. So dito ang plano sa Dios kay Abraham sa Kanaan.
sa Kanaan, mo nang ipabalhin siya sa Kanaan. Many years passed by that Jesus was born in Bethlehem. So daghan mga katuigan nga si Jesus, daghan na tuigan nga miagi og si Jesus didto gipakatao sa Bethlehem. In this his human place, lawas nun tao didto siya gipakatao, was chosen so that Christ, the true God, will humanly speak to the people for the preparation of his third week in this world. So mo kana ang nahitabo nga si Panginoong Hesus mo ipili sa Dios, ipili susin, no, Christ, true God, so tinuod nga Diyos o tawhan nga nakipag-istorya sa mga tao, no, sa preparasyon, no, andam siya sa ikatulok ka semana dinhi sa kalibutan. So daghan mga Hudyo nga dili motuo sa mga ipamulong bahin sa kingdom of God, no, kay gipamulong ni Kristo na giwali niyang gingharian sa Dios, pero dili motuo ang daghang mga Hudyo ni adtong panahon. Mao nga ang gingharian sa Dios gikuha o gihatag sa usa ka nasod, no, gihatag sa usa ka nasod nga mahimong Kristiyanos ni adtong 1523. Mao kana ang nahitabo. So from this time 40 years should be counted off, an Adam who could give the life of the people should appear. So mo kana, no, 40 years gikan ni adto nga pag-isip nato, no, si Adan ang gihatagan og kinabuhi o ang sa katawhan niadtong mga panahon na. It was 1563 when Adam came to the Philippines. So spiritual nga Adam niya ng 1563 niabot rin sa Pilipinas in the person of Dato Pagbuaya sa inang kana. Dito dahil ni sulod kay Dato Pagbuaya ang espiritu ni Adam. Since Adam lived in Mesopotamia, which was an island surrounded by 2 branches of rivers. So gilibutan po, no, katong ipuy-an ni Adam nga Mesopotamia, gilibutan kato isla nga gilibutan sa duha ka mga suba, no, ka mga suba sa Mesopotamia. Mao kana mga igsoon nato sa baybay. So ato sang i-greet, no, si Rina Helen Maharas diha sa Assalamualaikum, sorry po late na naman ako watching here in Blue Ocean. Mabuhay tayong lahat, mabuhay Kingdom of God, ingat po. So salamat rin na Helen diha sa Ocean Blue Inn diha sa Dahican, Mati City, no, sa Mati City katong mga willing magkuan dito magpa-relax, so na diha itong igsoon sa Blue Ocean. Hanapangitalan nyo si Helen Maharas, no. Siya po ang dumala na ng Ocean Blue Inn diya sa Dahican, Mati City. O si Hari Virgilio Sata o Aufril sa Ramada Sata, maayong gabi Hari Jerome, o sa imong pamilya watching from Barangay Batu, Santa Cruz, Davao City, Davao Sur. So daghang salamat po Haring Dudong o Hari Virgilio Sata sa inyong pagsubaybay diha sa Batu, Santa Cruz. So good evening sa inyong tanan diha. So according to the plan of God, the place should be discovered 40 years after the repetition from the history of King Solomon. The history repeated in 1523. So dito ni-repeat ang history sa 1523 from 997. So base sa tinurong panahon sa Diyos na 2520 katuig, mugawas ang 1523. 40 years after, Dato Pagbuaya reached Dapitan in 1563. So naabot si Dato Pagbuaya after 40 years gikan na ng 1523. Counting from it, the remaining of 390 years, the answer is 1953. So, niyan ang to 19
1953, kaya ato mang-iisip ang 390 years from 1563 ang tubag 1953 when Dato Pagbuaya spiritually returned in Dapitan. 10 years after, the town of Dapitan became a city under the penmanship of President Macapagal, President Macapagal from 1963. Another 10 years, so idugang nimo ang 10 years from 1963, followed sa ato pa ng Dapitan City na himong Shrine City under the signature of President Marcos. So nahimong Shrine City, si Marcos ang nagpirma aron mahimong approve nga Dapitan City Shrine City. In this juncture, Dapitan City, which is now Dapitan Shrine City in the New Mesopotamia, where the second Adam, who personified by Dato Pabuaya in 1563, will come back to Dapitan. Mo kana mga igsuon nato tag subaybay. Kaya ang Mesopotamia ginganlan matug Balaan nga lugar, Balaan. Sa ato pa shrine, Balaan. Na kung mangita ka mong syudad nga gilibutan og duha ka suba, Twin Rivers, dili nang galibot nga kuan, dagat, isla, dili. Ang galibot duha ka kaluhang suba, Twin Rivers. So dito sa Tigris, Euphrates, pero diri sa Pilipinas mo kanang sa Dapitan mo kanang Pulo River and sa Liburan River mo kana mga igsoon na to sa taga-subaybay. So ingon niya na ang nahitabo ngano nga diha sa Dapitan nagasugod tungod kay mo kanay repetition sa history nga syudad, balaang syudad nga gilibutan sa duha ka kaluhang nga suba. Tinuod man nga nahimong nahimo siyang shrine kay gipirmahan man ni Presidente Marcos atong 1963, Kay nahimong city ang Dapitan 1953 man. 10 years after, nahimo na pong Shrine City 1963. Gipirmahan ni Presidente Marcos. So walay laing nahimong syudad niya na mga tuigang syudad nga gilibutan suba mao lamang ang Dapitan City. Mo nang kita makaprove nga diha magasugod kay mo kanay usa sa balaang syudad. Mangita kuno mo balaang syudad karon nga gilibutan og duha ka suba. Way lain Dapitan Shrine City, o kana mga igsoon naton sa subaybay. So ingon ana mga igsoon naton taga subaybay, kay medyo naman pod sa sunod na higayon siguro Sunday morning kita maga-program katong di kay busy. Subaybay lang kamo basta buntag kita magasugod niya na tungod kay peaceful ang panahon niya na buntag pa, siguro mga after 6 or 7 o'clock in the morning magsugod-sugod na ta nag live program kita sa ato ang programa nga The Kingdom of God. Pinaagi ni ining Facebook, o gi-arrange kini ni Prince Jopet Ligutom dito sa kuandayon YouTube channel na to, nata YouTube channel na King Jerome Jesus Piligutom. Makita po ninyo ato ang video. So daghang salamat sa atong subaybay sa atong mahal na Hari Pilimon de Mulansa, sa Supreme Founder ng Kingdom of God, sa Timukang Pamilya ng Prince Rocky de Mulansa, ni Hari Adolfo de Mulansa, sa Timukang Pamilya, sa tanan niya maigsuon, sa tanan na itong mga kabaran ng subaybay na itong programa ng Kingdom of God. Ako temporary nga magpaalam sa ninyo kung na kini yung ubos ng igsuon si Hari Jerome Jesus Piligutom. Mag-ingon kaninyo nga maayong gabi. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Mabuhay ang Kingdom of God. Sa iyong buhay, sisikatin ang iyong araw at ang landas mo ay mag-iilaw
maramdaman